Naku po, element surprise o surprise rally po ng Iglesia ni Cristo na bago po sumikat ang araw, nagulantang po ang Malacanang at ang Ombudsman at si Boying na dito po ay nagulat sila, napakaraming tao po. Iglesia po ni Cristo ito at kumpirmado po. No, dito po ay kasama tayo ngayon. Nagtataka kayo bakit tayo nakapag-record. Ito po in advance ko na po at ito po ay naka-air na ngayon. Pero ito na po ay kagabi pa po. No, pero tumanggap na po kami ng bilin na kagabi pa lang. So, eto, na-surpresa po sila ngayon. Bakit? Dahil dito sa katigasan nila, binabastos na nila ang relihiyon. Hindi si Senator Marcoleta ang usapan dito. Relihiyon na po ang binabastos nila. Oh, sa mga nagsasabi dyan, sa mga natatao dyan na sumisimpatya pa dyan sa itaas na yan. Mas pinipili nila kaysa ang Panginoon Diyos. Magising-gising kayo, mga kababayan natin, no? Dito po binabastos na baka isunod ang relihiyon nyo. Binastos na ang KOJC, binastos na ang JL, binastos na ang mga Muslim, binabastos na ang INC. Simo, ganyan to mga to. Dapat na talaga mag-rally na. At itong rally na to, magpapakita ng saloobin na itong mga to talagang todo pagkatakip na, no? Na dapat talaga wakasan na sa pamamagitan ng katwiran, no? Ngayon po, talagang sa mga oras na ito, talaga pong punong-puno na po ang kalsada. At talaga puro iglesia po ni Cristo. At ito ay mga papapunta pa po ang karamihan po, no? Diyan mo po makikita talaga po. Dito po talaga na ang bilis, no? Nagpabigyan kayo ng June 28, hindi dumating ang INC. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, dambuhalang rally may darating. Kaso anong ginawa nyo? Niloko nyo, nagtanim pa ata ang taas. Tinaniman nila ng mga makakaliwang grupo para hindi makadalo ang rally ng matitinong rally. Tulad ng rally nila Mike Defensor, rally nila Chavit Singson, rally ng INC. Nagtanim sila ng mga makakaliwang grupo para hindi makadalo. Diyan lang, hinahadlangan na rin. Rally ng INC, hinahadlangan. Ano ba talaga gusto nyo? Yung flood control, hinahadlangan nyo talaga. Yung magrarally para sa flood control, hinahadlangan nyo pa rin? Isa lang ibig sabihin yan, guilty na kayo. Di ho ba? Wala na kayo itatago. Booking na kayo mga kababayan. Mga kababayan, yan po ay booking na po sila. Huwag nyo na pagtakpan yan. Talo na kayo sa laban na ito. Talo na lahat. Talo kayo, pati mga vlogger kayo, talo kayo. Sa labang ito, panalo ang taong bayan at ang Iglesia ni Cristo na kung saan binabastos nyo. Oh. Yan mga kaibigan, lumilitaw ang katotohanan, no? Nagulat sila eh. Nagulat malamang ya. Wala sila, na element surprise sila eh. Hindi sila nakapaghanda eh. Nananawagan ako sa mga kapulisan, mga kasundaluha. Mag-isip naman po tayo, no? Hindi po ito laban na kung saan ay laban na naman kung saan permanent. Yung mga sinusuportahan po natin, pansamantala lang po yan. May mga termino po yan na kung hanggang saan 6 years lang, ang senador 6 years lang, ang presidente 6 years lang. Huwag tayo sumimpat sa dyan. Ang gusto ko lang po mga sundalo kapulisan, ang kampiyan nyo po katotohanan. Hindi nyo kakampiyan si Sara, hindi nyo kakampiyan kung sinong relihiyon, hindi nyo kakampiyan kung sino mang politiko na gusto nyo, si Marcoleta, hindi nyo kakampiyan. Ang kakampiyan nyo ngayon is taong bayan. Ang Iglesia ni Cristo, taong bayan din po yan. Taong bayan din po kami dito. Di ba? Ngayon, ito po, talaga makikita po natin kung nanood kayo sa balita, punong-puno na po ang kalsada. At dito nabigla sila. At ito pa, yung suot na uniform ng November na Transparency for Democracy ay suot ngayon namin dito sa venue ng EDSA. Di ho ba? Yan po, nakita po ng sambayan ng Pilipino, sumambulat sa kanila at naggulat sila sa nakita nila ngayon, no? Yan ang kahayagan po nagkakaisa iglesia na sinasabi nyo, ang iglesia watak-watak na dahil si Marcoleta may kaso, yung invento nyong kaso, ipangsusugal nyo, ipangnanakot nyo sa iglesia ni Cristo. Inventong kaso niya, niloloko nyo taong bayan, niloloko nyo sarili nyo, niloloko nyo kami lahat dito. Di ba? Yang kaso na yan, inimbento nyo para si Senator Marcoleta manahimik. Matakot ang Iglesia ni Cristo. Pues hindi kami natatakot sa inyong lahat. Di ba? Sa katwiran, ha? Hindi sa pisikalan. Di ba? Ngayon, Boying, subukan mo na i-serve. I-serve mo na. Alin na i-serve mo? Di ba? Dito lang. Baka kasi isipin nyo, naghahamon tayo. Hindi tayo naghahamon. Ito ay laban ng katwiran po ito. Di ba? Ngayon po napatunayan po natin dito sa na sila po talaga grabe na po ginagawa. Kita niyo po huling pag-asa ng Pilipinas mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta, uhulihin na nila. Di ba? Huling pag-asa, lahat nila nakulong na nila eh. Lahat tumahimik na eh. Lahat wala na lumalaban eh. Si Senator Marcoleta nila ang huling alas ng Pilipinas, sino gusto nila damputin, gusto nila ikulong. Papayag ba kayo mga kaibigan?
Hindi. May katwiran tayo dito. Di ba? Sila mga Bendalo Group. Di ba mga kababayan? O ito, walang paggayang kaguluhan to ha. Isang mapayapang rally to. Isang mapayapang rally na may katwiran, na may sigaw ng katarungan sa nangyayari ngayon. Di ba? Oh, pero babay tao kayo, pero dito muna tapusin natin to bago natin ituloy to ha. Tapusin na muna natin to para masaya-saya tayo lahat dito. Pampakalma nga ika, pampakalma. Medyo tayo, hyper tayo ngayon eh. Wala sa'yo. Ito na, Nelson. Kasi bukod sa announcement na yan ng Ombudsman, meron pa sa second announcement. Meron pa. Meron pa. Ano yun? Alam mo yung second announcement? Oh. Former DPW Secretary Manuel Bunuan. Yan. Di ba? Oo. Ito yung sangkot eh. Yan Di ba? yan sinasabi ko. Oo. Kakasuhan yan. Kasi unang-una, sekretary ng DPWH. Oo, yan ang naging sentro ng Siyempre, kapag kami flood control project, yan ang nag-approve. Sekretary Oo. eh. At yan ang pinakamataas na Cabinet Secretary. cabinet secretary. Oo, alter ego ng Taurel. Sigurado yan. Kaso yan. Diyan ka nagkamali, Nelson. Hindi kakasuhan si Bonoan. Isipin mo yun ha. Oy, kayo mga vlogger na loyalista dyan, sasabihin nyo may nakasuhan? Niluloko nyo ba kami? Lahat ng dapat kasuhan, ginawa nyo state witness? Dalawa na nag-state witness na karaan ha. Ngayon gagawin nyo na may state witness to? Sino pa gagawin yung state witness? Si Diskaya din yung gagawin. Ayaw nyo gawin state witness. Bakit? Kasi tinuturo ni Diskaya si Martin. Tama? Tapos sabihin nyo kakampi ni Senator Marcoleta? Kakampi? Ha? Ngayon, pag may nagturo na si Martin, walang state witness. Pero pag ituturo, imbento, kalaban, state witness gagawin nyo. Bakit? Si Bunuan, mataas na opisyal yan si Bunuan. May maituturo pa ba siya na mas mataas sa kanya? Kalokohan. Ha? Ito, pag nagturo si Bunuan na mas mababa sa kanya, hindi kami maniniwala. Dapat ituturo ni Bunuan mas mataas sa kanya. Kasi mataas na posisyon na si Bunuan. Tama? Nagulat ka. Nagkamali ka. Hindi ka kasi. Kaya ito ang isang sa mga dahilan ba't nag-rally ang INC. Hindi lang INC, dadami pa ang rally. Ngayong araw to, i-air na. Kung mapapanood nyo to, kasalukuyan nagsasagawa ang Iglesia ni Cristo ng rally. Mamaya pa, dadami-dami pa yan. Si Secretary Bonoan? Ang nagpupunta pa lang, Batangas, Cavite, Metro Manila, kakaratig lugar. Wala pa dyan yung mga Laguna, wala pa dyan yung Pangasinan, bandang norte. Siya po ay i-discharge na ngayon sa anumang kasong kanyang kinakarap. Wala na siyang kaso kahit ano. Posibleng mawala na po ng kaso. Bakit? Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Panoorin niyo po. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunuan to be a state witness, to be... Antindi mo, Boying. Nasa posisyon ka, 6 na taon lang yan, pagiging ombudsman mo, sir. Sir, kaya ba ng pera mo? Yung makapagliligtas ba yung pera mo sa sarili mo? Ha? Ibig sabihin yung sama mo ba, sir? Yung sama mo, sir, maililigtas mo ba sarili mo? Na hindi ko sasabing masama ka. Yung ginagawa mo ngayon, sir, alam mo, papanig ka. Alam mo kung saan ang panig ang taong bayan. Pero nung ginagawa mo, alam mo ba't kakasuhan si Senator Marcoleta? Ba't tinutuloy mo pa rin? Sir, sana magising ka. Mas matagal ang termino mo kaysa presidente. Di ba? Ang presidente 2 years na lang. Ikaw 6 years ka. 6 years ka pa dyan, sir. Sir, sana kumampi ka sa kabutihan, sir. Kung may bala ka tumakbo sa susunod na eleksyon, sir, sana kampihan mo naman taong bayan, sir. Huwag kang kumampi sa mga politiko, sir. Sir, kapwa pasahod ka namin. Kapwa pasahod yung amo mo. Kapwa pasahod ka namin, sir. Ano man ang reliyon namin dito nakatatag dito sa Pilipinas, constituent kami, nagbabayad kami, taxpayer kami, sir. to be a cooperating witness. We will discharge him from, we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
Ayun, Nelson, inaalis na po siya sa anumang kasong kanyang kinakaharap at gagawin pa po siyang state witness sa panig ng gobyerno. Biruin mo, gagawin mo pa state witness yung tao. Bakit? Kasi na-opera na yata eh. State witness ka na, wala ka ng kaso, hindi ka na makukulong. Magturo ka. O, dapat ituro niya, mas mataas sa kanya. Pag mas mababa ituturo niya, hindi katotohanan niya ituturo niya. Inubligan nyo lang yan, inudyukan nyo lang yan, na gagawin kitang state witness, basta huwag ka magturo na mas mataas sa'yo. Siya daw po ay magiging state witness sa mga nangyaring nakawan sa ating kabangbayan. Oh. Madaling isipin ng mga mamamayan natin yan dyan na ano ba tayo, naglolokan na lang ba tayo rito? Di ba? Kasi ito, tingnan nyo mga kababayan, DPWH Secretary Manny Bonoan, siya yung pinakamataas, di ba? Yes, so Meron, Kaya painggan nyo mabuti ha, marami kayong matututunan dito. Huwag kayo makinig basa-basa sa mga fake news. Dito kayo makinig sa saga ng mamamayan. Dito puro to. Purong katotohanan ang sinasabi dito. pa siya, Yusek Roberto Bernardo, ito nasa baba niya. Pagdating sa Bulacan, may district engineer. Yes. Henry Alcantara. Yes. Mga babayan, lahat sila ay state witness. Lahat sila, Biruin mo, ginawa lahat state witness. Huwag lang maturo yung mastermind. Hindi pa ba sapat yan? Yung rally na gagawin dapat ang INC noong June 28, inadlangan nila. Nagsama sila ng mga makakaliwang grupo para hindi matuloy ang rally. Di ba? Eh ngayon, sorpresa sila, may rally ngayon sa Iglesia ni Cristo. Ang dami ngayon rally ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Nagulat sila. Na-element surprise sila. Nagulantang sila. Di ba? walang... Tama ka, kinuha ng state witness na. Pati si Jose Bernardo, kinuha ng state witness. At sino ang may kaso? Si Bryce Hernandez na nasa baba nila lahat. Oho. Sino pa? Yung mga engineer pa na nasa baba nila lahat. Oho. At yung contractor na nasa baba din nila lahat. Oho. Ngayon lang po ako nakakita na sa isang halimbawa dyan, sa isang operational na wag na natin sabihing nakawan, di ba? Oho. Halimbawa sa operations, mas napapaikot pa yung ulo nung... Naging sunod-sunuran sa mga tauhan sa baba Ang ibig para bang ganun ang nangyayari. ang ibig bang sabihin nito, si Bryce Hernandez ay Nakubabawan. nakumbinsi nila, Oo. nakumbinsi nila yung secretary na Yes. gagawa tayo ng pera. Ako mastermind dito. Paano gagawin natin dito? Ganitong gagawin natin. Siya nagplano. Oho. Kaya testigo sila, di ba? Ituturo State na. witness sila. Sinong may plano nito? Yan po si Bryce Hernandez. Ikaw ang cabinet secretary, napaglalangan ka ng ganito? Tapos yung Yusek mo, district engineer mo, Oo. lahat kayo ang tataas ng posisyon, ang mastermind yung nasa baba ninyo. Kasi para ikaw yung maging state witness, hindi ikaw dapat ang ulo. Oo. Di ba? Oo. Hindi ikaw ang... Less guilty. Less ka dapat. guilty Hindi ka. ka most guilty. Oh. Baka naman may tuturo itong mas mataas. Ayun ang dapat. Ha? Di ba? Ngayon nga, yan ang susunod na tanong. eh. Oo. Kung gagawin mong state witness si Secretary Manny Bonoan, Oo. sino ang ituturo niya na mas mataas sa kanya? Para sa maging state witness. Dapat ganun, di ba? Siyempre. Ganun ang logical niya. Oo. Kasi, paano naman, kasi kaya ko ginanon dyan, kung si Secretary Manny Bonoan ang state witness, tapos ang mga akusado ay yung mga nasa Nasa baba, baba niya, pagtatawaran kayo ng... ng korte. Hindi. Ng taong bayan. Oo. Ng taong bayan. Yun nga sinasabi ko, niloloko nyo ang taong bayan pag gano'n. Naku. Hindi ba? Halimbawa, sa Nakawan, di ba? Pwede bang maging less guilty yung mas mataas ang posisyon sa'yo? Parang sabi ko nga sa'yo, nagbago na ang climate change tayo na. So, climate change tayo. May tinatawag pa dyan, di ba? Oo. Yun, gamitin na lang natin yung command responsibility. Ayan, yan, command Yung responsibility. doctrine ng command responsibility, doon pa lang hindi napasok si Secretary Bonoan. Sa mga sundalo, alam na alam ibig sabihin yan. No? Kasi ikaw pinakamataas Oo. dapat alam mo yung ginagawa ng nasa baba. Pagka nakita mo si Bryce Hernandez na gumagawa ng kalokohan, Ibig ko palang sabihin, magiging state witness tong si Bonoan, ibig sabihin may mas mataas sa kanya. Pag nagturo siya na mas mababa, hindi kami maniniwala. Siya mataas eh.
Ano susunod sa kanya? Eh di mas mataas sa kanya yung big fish. Oh, checkmate kayo ngayon. Checkmate kayo ngayon ng Net25. Walang ibang programa ngayon, media ngayon, lumalaban ngayon, kundi Net25 lang. Pinagtatakot nyo na lahat ng tao. Sobrang na pinagagawa ng mga to. Dapat to putulan ng sungay ng mga to eh. Di ba? Buti na lang may Iglesia ni Cristo na talagang pumapalag. Ito na lang ang pag-asa ng taong bayan ng Iglesia ni Cristo na lumalaban ngayon. Hindi lumalaban sa gobyerno, lumalaban sa kamalian na ginagawa nila, binabalusubas nila ang gobyerno. Maski ang gobyerno, binabalusubas ng mga politikong ito. Tandaan yan. Palang pinakasaruhan mo na. Sa... Bakit ngayon Oh. magiging testigo ka laban sa kanya? Tapos na, nagawa na yung nakawani, Yun di ba? Sa doktrina ng command responsibility, kahit ngayon mo sa yung ulo, walang kinalaman, Oo. gumawa yung tao niya sa baba ng iligal. Yes. O sa command responsibility, mananagot ka pa rin kahit wala kang kasalanan. Totoo yan. Makakasuhan ka rin. Oo. Ngayon, yun yung tinatanong natin, paano naging state witness si Secretary Manny Bonoan? Baka katulad yan ni Yusek Bernardo, na ang state witness siya para kasuhan yung mga nasa baba niya. Oh, magturo na naman ng senador na wala naman sangkot sa flood control. Magturo na naman, kesa yung mga napangalanan nila, appropriation ng budget mismo, hindi kinasuhan, hindi pinatawag. Tapos sasabihin nyo sa vlogger, ang uutusan nyo mga vlogger para tirahin ng INC, para tirahin ng sambayan ng Pilipino, saan ang kaluluwa nyo? Di ho ba? Oo. Malaki hong kalokohan nga yan dahil ano yung tinetestiguhan niya dyan? Yung ginawa ni na Bryce Hernandez, di ba? Bakit doon hindi mo pinigil? Yusik ka nga nun di ba? Oo. Nung nangyayari yun, mataas ang posibilidad. Bakit bigla ka nagkaroon ng kaisipan na gagawin ka state witness? Titistigo ka na? Imagine, almost mag-iisang taon na nanahimik ka. Ngayon titistigo ka na. Bakit? Binigyan ka ba ng script para tumistigo sa mali? Binigyan ka ba ng, tanong ko lang ha, binigyan ka ba ng script dito para sabihin kung sino mag-imbento ka? Ba, magunos dili ka, boy. Boy, baka ito, bunuan ba to? Magunos dili ka. Di ba? Konti na lang ilalagi mo sa buhay. Alam namin, may edad ka na. Hindi na siguro para ikaw magsinungaling pa. Sabihin mo na totoo. Di ba? Puproteksyonon ka ng taong bayan. Di ho ba? Mo. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ibig sabihin, hinayaan mo sila kahit under mo sila. Ibig sabihin, kasabwat ka Oo, rin. tama. Ibig sabihin, kasabot ka rin. State witness ka, magtuturo ka sa baba mo, pinabayaan mo, ikaw yung head. Tama, mali. Di ba? Kita nyo naman, di ba? Kita nyo naman, harap-harapan kayo mga kababayan. Diyos ko po, mga pinklawan, mga loyalista, gumising na kayo. Sige na, magpinklawan na kayo, umalis na kayo dyan. Sabi niya sa Biblia, magsilabas kayo dyan, bayan ko. Mapaggawa ng kasalanan yan, susunugin kayo dyan. Mga loyalista, di ba? Di ba na magpinklawan kayo at sa pinklawan, may mapipiga. May mapipiga pa rin sa kanila. Si Erice, andyan niya. Okay si Erice. May mapipiga sa pinklawan. Sa loyalista, wala po. Grabe ang kaluluwa nila. Di ba? Reliyon na binabastos sa inyo, mga kababayan. Di ba? INC, binabastos, niyuyurakan nila. Tapos ikaw, nasa bahay ka lang, tatanggol mo, yung leader mo, pagtatanggol nyo, 6 years lang ang termino niyan. 6 years lang. Yung reliyon mo pang matagalan. Di ba? May kilala ako Born again daw siya. Pinagpalit daw niya yung pagiging born again niya kay BBM. Mali. Kahit born again ka, huwag mo pagpalit at pagmamakadiyos mo. Diyan sa politiko na 6 years lang ang termino. Kahit mali mo yan, politiko na yan, after bumaba sa posisyon niyan, hindi ka na kalilimutan ka na yan. Maniwala ka sa akin. Ipagkakangulo ka niyan. Yung sarili mo ang kamag-anak, pinagkakangulo ka Yan pa kayang politiko na hindi kakaano-ano? Diba? Sarili magulang mo nga Diba? Pinagkakangulo minsan ng isang anak na nagpalaki sa kanya Pinalaki niya anak niya. Pinagkangulo pa yung niya, nanay niya Ikaw pa kaya, politiko? O sige, sumiksi ka dyan. Magsisisi ka. Diba? Mas maaari, hindi ka lang kasabwat. Kasi mas marami kang kapangyarihan Totoo. Mas marami kang access dun sa mga project na yan. At meron kang, anong tawag doon? Mas marami kang, yung pwedeng gawin.
Kasi mas malawak ang kapangyarihan. Oo. Kasi sila, sa Bulacan lang sila. Yes. Diba? Paano yung ito? Nadamay nga NCR, Kaya nadamay sa nga. iba't ibang probinsya. Yun Diba? nga. Oh. Oo. Mas marami silang pananagutan eh. Dapat ang itinanong kanina kay Sec Boying, kung si Secretary Manny Bonoan po ay gagawin nating state witness, Sino? may ituturo ba siyang mas Mas mataas sa mataas sa kanya? kanya. Hindi ba? Baka sabihin na, Kasi, di ba, baka sabihin ng Secretary Boy, huwag mo may turo-turo dyan. Baka O ito nagrarally Iglesia ni Cristo ngayon. Hindi tayo nanghihikayat ng kaguluhan wala niyan. Wala tayong kaguluhan ng mangyayari. Dito ay nabibigyan ng katarungan at nasa konstitusyon ng Pilipinas ang karapatan ng Pilipino magpahayag. At ito nga, isa sa mga batas ay rally. Pwede tayong mag-rally. Katulad ng ginagawa ng mga akbayan, ginagawa ng ibang party list, nagra-rally. Ito, ginagawa ng INC para ipakita sa kanila, iparamdam sa taong bayan kung sino mali. Hindi ho ba? Kasi panahon to, hindi panahon ito ng kampihan. Huwag nyo sasabihin na, hindi to panahon ng kampihan. Hindi, panahon to ng kampihan. Kung saan ang taong bayan wala kakampi, kundi Iglesia ni Cristo lang. Bakit? Kasi Senator Rodante Marcoleta, walang ibang lumalaban ngayon, kundi ang Senator Rodante Marcoleta lang at naninindigan at hindi nagpapasakop dito sa gobyerno, na hindi gobyerno politiko tawag ko kasi ang gobyerno tuwid No, pinamahalaan nila ang gobyerno, na winasak nila ang gobyerno, dahil ang gobyerno tuwid. Politiko lang hindi tuwid. Di ba? secretary na siya. Oo. Una, hindi na siya pwede magturo ng USEC. Siyempre. Kasi mas mababa sa kanya. Oo. Kung secretary siya, eto, papayag tayo siguro, magtuturo siya ng makakapwa niya secretary. Hindi, magiging conspiracy yun. Kung kapwa niya secretary, sabi magkakalibel sila, ang teorya niyo, conspiracy yun. Hindi yun, anong tawag doon? Dapat mataas talaga sa kanya. Oo. Kasi kung kayo lang magkakano, ayan yan. Nagkutsabahan kayo. Kutsabahan yan, conspiracy yan. Kasi dapat noon pala kasi kung alam mo na yun di ba? Oo. Kasi hindi naman magiging testigo ka kung hindi mo alam yan na nangyayari noon pa. Ay, talaga. Ano tetestiguhan mo? Oo. Kaya nga nung nagkaroon ng pagdinig sabi, yung kaso ni Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla, sabi kay Senador Bong Revilla, sabi nung tinatanong ata nung judge, ikaw, Yusek, magkano ang sa inyo? Sosoli mo. Sasoli mo, Oo, gano'n na. Mga 1 bilyong piso po. Oo. Magkano daw ang kinita ni Senador Bong Revilla dito? Oo. Parang wala pa atang 100 Wala pa. million. Ano yung mga yun yung aligasyon, no? Mga 50 yata. Oo, mga ganun. 50 million. Kaya sabi daw nung judge, ba't ikaw Paano ka naging testigo? Paano ka naging testigo? Ikaw, 1 billion lang nakunin ba? 1 billion na sasauli mo pa. Samantala yung kinakasuhan natin, 50 million lang. Tapos ikaw ang testigo? Sabi daw nung judge, hindi kaya ikaw ang mastermind dito. Yun yung sinasabi Diba? natin, di ba? Kasi nag-iisip din mo yung judge Paano ka naging witness dito? Billion na sasauli mo. Ilarawan natin para ma-picture ng mga nanonood. Ito isa sa mga dahilan ba't nagrally Iglesia ni Cristo ngayon. Dahil dito, si Bonoan ginawang state witness. Yung rally ng June 28, hinadlangan nila. Nagpapunta ng mga ng makakaliwa. Walang hearing si Blue Ribbon chairman ng Pinky. Yung Blue Ribbon ngayon na hawak ni Kiko Matching, hindi may schedule kung kailan. Yung Blue Ribbon ni Erich, pinagpasapasahan hanggang kay Kiko, hanggang kay Pinky. At yung Blue Ribbon ni Erich, ang ginawa lang, nag-consultative meeting, hindi nagpatawag ng kung sino. At ayaw ipatawag nila kung sino-sino. Hindi ba sapat yun, mga kaibigan? Hindi ba sapat yun para sabihin natin, meron silang pitatakpan? Sasabihin mo, destabilization? May nawala. Kung may nawala, may kumuha. At kung may kumuha, imbestigahan. Tapos sabihin mo, Duterte. Kung Duterte, bakit 3 ribbon na Blue Ribbon chairman ang nag-chairman? Ba't di nyo inimbestigahan ang mga Duterte? Anong ginawa ni Pinky? Kung Duterte pala nagkasala, di sana nag-imbestiga siya, inuna niya mga Duterte. Inutusan sana siya ng Malacanang. Imbitahan mo, imbestigahan mo mga Duterte. Ano sabi ng mga vlogger ng mga Pinklawan? Duterte, anya nagsimula yan. Bakit yung mga Pinklawan na senador hindi inutusan si Pinky na mag-imbestiga sa mga Duterte? O ngayon, ang chairman ngayon si Kiko Pinklawan. O bakit hindi niya obligahin kung naniniwala ang ibang Pinklawan na vlogger na kung ang korupsyon na to ay magnamula kay Duterte, ba't di siya mag-imbestiga, patawag niya lahat ang gabinete ng Duterte dati kung buhay pa? Therefore, nagkaalangan sila dahil alam nila ang katotohanan na ang korupsyon sa Malawakan ay narito sa ating panahon.
Hindi sa panahon na nakaraan. At kung meron man, sabi ko sa inyo, dapat inimbestigahan nyo na, inunan nyo na yan. Pinasok nyo yung bolt, Jen. Oo. De, nagnakaw kayo. Puro pera yung bolt eh. Ang kuha mo ay mga 2 sakong Pera. pera. Oo. Yung isa isang ano lang, Sa bundle. isang supot. Oo. Tapos nung himarap kayo sa korte, Oo. ang akusado, yung may isang supot na pera. Oo. Ikaw na may daladalang dalawang Dalawa sako. malaking sakong Oo. pera. Ikaw ang testigo. Oo. O sino nang nakaw dito? Siya po. Oo. O bakit ikaw ang, ikaw, hindi ka ba kasabot? Hindi ba, testigo po ako rito eh. May dala-dala ka, Oo. anong katunayan nagnakaw ito? Dala ko, Dalawa dalawang sakong pera. Oo. Eh siya magkano? Eh, isang supo. Pero ikaw testigo ko po. Bakit ka naging testigo? Sabi po na ombudsman. Ba't ka naging kasi ba ipamamahagi ko po itong ipamamahagi ko po itong sakong dala ko. Ganon po yan. Ganon mo ilalabas yan. Naku. Kahit pagbalik-balik ta rin ho natin. Di ba? Mabigat ang sitwasyon mo. Naging mukhang katuwa-tawa ang ombudsman. Naging ewan ko, kung anong nangyari. Oho. Kasi doon pa lang sa Bulacan, di ba sabi nga ni Senador Lacson, ang mga walang overall mastermind dito, meron yan, baka sa kanya-kanya. Yun. Tanong natin, doon sa Bulacan, sino mastermind? Gayong si Yusek Bernardo ay testigo, yung district engineer, testigo. Oh. Ang mastermind, yung mga nasa ilalim. Sabi Dili mo, ang mastermind nasa ilalim. Ang mastermind, kumbaga sa isang bahay, sabi ko nga sa iyo, construction worker, bumagsak ang building, gumuho. Ang sisisihin mo yung naghalo ng simento? Come on! Ano yan? Bumagsak ang isang gusali, isang tulay bumagsak. Ang sisisihin mo yung naghalo ng simento? Parang ganito. Nagkabarila sa Tacloban. Imbis na ipatawag yung magulang, ipinatawag yung developer ng games. Saan ka nakakita niyang ganyang kautakan? Di ba? Saan ka nakakita niyan? Ng mga ganyan. Bendalo. Di ba? ito, nag-react tuloy si Kuya Jerry Labasan ng Laguna. Galit na yan. Sabi ni Kuya Jerry Labasan, Oh. namumutla po ngayon ng janitor sa DPWH. Baka sila ang may turo. Namastermind. Yung daw janitor, Malamang. Baka yung gwardya. putla-putla to. Naku No. po. Kuya Jerry, Jerry Labasan, di ba klase ka mag-isip? Ano ha? Putla-putla daw mga janitor. Kasi sila daw nagtulak ng Kaya nga, kayo pala ang bigyan ng... Tama. Kasi Oo. hindi maalis ho yan sa isip ng mga kababayan natin. Kasi yun nga pong Marines na nagdala ng pera, sila pa yung may kaso ngayon eh. Yan. Oo. Oo nga, Taga-deliver nga. Taga-deliver, oo nga. Sila ngayon naharap. Pero yung nakinabang sa mga ano, Wala. Tanong, naniniwala ba kayo si Saldico na kumuha ng pera? O meron, sabi nila eh. Tanong, yung trillion ba na kay Saldi, di ba? May di-deliver. Sino deliver? Ito yung 18 Marines. Hindi nga ho iniimbestigahan eh. Oho. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Mm. Ngayon, pagka ang lahat ng ito ay napuno. Oho. Kasi ang dami na eh. Parang everyday may ginagawa kayong pampasakit ng loob ng mga babae natin. Kulong-kulong na yung damdamin. Kulong-kulo na. Oo. Paano pagka? Hindi Ayan, ba? nag-react din si Kuya Joji Manalansan. Oo. Sabi, yan, may announce na si Jen, may announce na. Kuya Joji, Aha. standby lang po kayo dyan sa Quezon. Ano, ha? Magandang hapon po sa inyo. Maganda muna Oo. siguro bumati tayo ng mga Yan. birthday para medyo mabawas-bawasan yung Tension. init ng ulo natin. Kumukulo daw ang dugo eh. Yun na. Sabi ni Kuya Joji, Ang dami kasing balita, kumukulo ang dugo kay Boying. Ang dami siya sabi, hindi ako ha. Nasa comment section na nababasa ko sa social media. Kumukulo daw dugo. Kaso, 1 billion laban kay Speaker Martin Romualdez. 1 billion pesos? Saldico at iba pa. Nag-file, anong kasto? Kaso dahil sa flood control project, Aba, ipinalito sa Quezon City Regional Trial Court. okay. Oh, Alam mo ba ang ginawa ng korte? tinanggap yan. Check yan. Oh, Tinanggap. Kasi ano pa ito eh. Pinail December 2025 pa eh. oh, okay. Pero nitong April 15, ang tagal na, no? April 15, yung order, pero ngayon lang nirelease,
Ang tagal dun. Kaya, siguro baka natatakot na. Masyadong na-pending ata. Oo. Alam mo ba ang desisyon dito? Ng korte, nagdesisyon na agad. Oo. Ano sabi ng korte? Dismiss ang kaso. Grabe, no? Dismiss. Kita nyo? Pag si Martin, dismiss. Pag yung iba, paano kagad? Kaso kagad. Sino ang nag-file ng complaint? Ang complainant dito ay isang dating konsehal ng Quezon City. Kasi sinama niya rito yung baka si ano yan, si Ludovica ba yan? Inton. Ang nakalagay. Dating oo. konsehal. Yes. Ariel ba yan? Hindi. Ay, iba pa yung Ariel. Iba pa. Antonio. Enrile Inton Jr. Siya ba yun? Former councilor. Yun nga yun. In behalf of United Peoples Against Corruption. Oho. Baka si Ariel nga. Hindi ba si Ariel Inton? Hindi. Hindi Ariel eh. Enrile din yan eh. Ariel Enrile Antonio to. Antonio. Baka kamag-anak niya siguro. Kasi kapag Enrile din si Ariel Inton eh. Baka nga siya. Nagtalo. Talo pa tuloy tayo eh. Ito naman si Kuya Ariel kung ano. Iba-iba kasing pangalan. Tawagan niyo na lang si Ariel siguro kung siya nga yan. Ano ha? Sige. Ang problema dyan, kasama kasi sa kinasuhan niya, Quezon City 5th District, Representative Patrick Michael Vargas. Si PM and Vargas. several other respondents. Ito yung kasi dapat, naintindihan na natin dapat yung paano magpapail ng kaso. Una-una, dapat hindi ka basta-basta magpapail ng kaso, di ba? Okay. Dapat sabi mo nga, airtight. Hindi mo basta na lang ipinail. Siyempre. Pero alam mo ba ang dahilan kung bakit ito na dismiss? Nako kakamot na lang ang ulo mo rito eh. Dahil hindi nabayaran yung filing fee. Kinapos. Hindi, sana lumapit kayo sa amin. Sana lumapit kayo sa mga bigyan namin kayo. Ano ba naman? Okay, maraming salamat po dito. Sa araw na to, nasasaksihan nyo po ang rally at patuloy pagpagating ng Iglesia ni Cristo po. No, nagsimula po dumating po sila alas 2 na madaling araw, meron ng mga tao dyan. No, nagpasimula na sila dyan. At parami po hanggang mamaya pong hapon, hindi ko sigurado kung hanggang kailan. No, talagang ipapakita nila sa tao na kung talagang mali ang ginagawa ng nasa taas at si Boying. No, na talagang kitang-kita nyo po na todo talaga ang ginagawa nila. Lahat ng klaseng kapamaraan ang ginagawa na nila. Huwag lang matuklasan ang flood control issue na to. No? Yun lang po, isang masustansyang pag-uusap to, walang pagbabanta, walang paghalong anumang masama, kasamaan o nagyaya tayo ng kasama, walang ganyak. Ha? Rally to, nasa constitution to, nasa batas ng Pilipinas to. Kahit i-search nyo. Isang malayang pananalita, bahagi ng demokrasyang bansa katulad ng ating ibinabahagi ngayon. Hindi ako galit, ganito lang talaga tayo nagtanghal, laging energetic, para atentibo lagi ang inyong kaisipan. Maraming salamat. May bago naman kayo natutunan, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, at isang talakayan na napakamakabuluhan at mapapakinabangan. Hanggang dito lang po, ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.